Good morning, magandang araw po sa ating lahat muli. Pasensya na po't hindi tayo nakapag-upload kaagad dahil sa tinamaan po tayo ng flu. Kaya ingat po tayong lahat ngayon sa kapanahunan dahil sa lamig at init na nagsasalubong. Bueno, ang maliit na intriga natin ngayon kay Dr. Jose Rizal ay bakit nga ba ang kanyang palayaw ay naging Pepe? At sino bang nakadiskubre ng kanyang puntod sa Paco Cemetery? Sasagutin natin yan sa susunod. So, ating tatalakayin ngayon ang konting paalala sa mga kadete, sa PMA at PNPA at sa mga kasundaluhan at kapulisan. Dahil po matinding pag-aaral ang ginawa natin o namin sa framework of military leadership, ethics and duty, honor and country hinggil kay Dr. Jose Rizal at gayon din po sa kanyang kapatid na naging general si Pasiano ng revolusyon. So, ang integration, basahin po natin, no? Kaya po masusi ang pag-aaral sa akademiya, sa kapulisan at sa PMA sapagkat ibig pong ipaalala o ibaon sa isipan ng bawat kadete ang Filipino nationalism and the social cancers ni Rizal na in-identify niya sa kanyang mga nobela. So, there was an integration into, or there is still an integration into military values. Rizal as a model of honor, his discipline, intellectual discipline, and moral courage to always be on the truth, the side of the truth. That is used as a standard for the honor code that cadets live by. A cadet does not steal, cheat, lie, nor tolerate violations of the code. Nationalism, Rizal's vision of a unified Filipino identity. Ano nga ba ang identity natin sa ngayon? Maganda na po ba o hindi pa rin natin makita ang tunay na identity natin as a race, as a Filipino? We analyze his works to understand what it means to serve the motherland rather than a specific political leader of foreign power. Bakit sinasabi dito motherland pero sinabi ni Rizal noon ay fatherland? Didiskubrihin din po natin ang pagkakaiba niyan. Napaka-importante po nitong ating tinatalakay ngayon sa kadahilan ng nais po nating ipaalala sa lahat, lalo na sa mga nagtapos sa PMA at PNPA na meron po tayong obligasyon, meron po tayong sinumpaan. Sinumpaang pagsisilbi sa taong bayan at sa ating konstitusyon. Kaya po doon sa nagmumuni-muni na bitawan na po ang kanilang sinumpaang paglingkod sa taong bayan at sa ating konstitusyon ay magdalawang isip po muna tayo sapagkat yan po ay sinumpaan natin bilang isang sundalo. Ngayon, kung ibig po nating bumitaw na sa sinumpaan natin, magretiro na po muna tayo o mag-resign po muna tayo sa serbisyo bago po natin salungatin ang ating sinumpaan sa sundalo, sa konstitusyon at sa taong bayan. Yun po ang isang paalalang aking inihahatid. So, si Rizal has a solid military influence in our military studies, no?
He is the man of peace versus the revolution, no? He is the intellectual, sabi nga dito, intellectual ammunition ng Katipunan. Si General Pasio Rizal naman, who was a high-ranking general in the Revolutionary Army, has the intellectual struggle and the actual military defense of the country. Kombinasyon po silang dalawa, no? The pen and the sword. Ito po, i-compare natin si Rizal in general education versus PMA. Kasi po, kasama po ang pag-aaral ni Rizal according to RA 2024 or RA 1425 na lahat po ng institusyon ng pag-aaral ay dapat ituro ang buhay at mga nobela ni Dr. Jose Rizal, 10 ng kanyang pamilya na rin. So, si Rizal, comparison natin, no? General education versus PMA. Sa general, ito yung aspeto, General University at Philippine Military Academy. Focus. Sa General University, ang focus, literary and historical analysis po. Sa PMA naman, character building and leadership ethics. Ngayon, ang goal po dyan, sa general citizenship naman, sa officerhood and service to the state. Yun po yung sa PMA at PNPA. Ngayon, ang image po ni Rizal sa general university, sa mga universidad, the subversive reformist. Pero sa PMA at PNPA, the officer and gentleman archetype. Yun po ang pinag-aralan po, no? So, tanong dito, did Rizal have military training? Actually, wala po. But he is a skilled fencer and practiced marksmanship, pistol shooting while in Europe. So, sa educated class, yung mga Filipino ilustrados should be physically prepared and disciplined. Ito po yung sinasabing warrior scholar balance is exactly what PMA and PNPA seeks to produce in its graduates. So, balance po dapat yung warrior scholar. Ngayon, nagamit din po yan ng gusto sa serbisyo yung pag-aaral kay Dr. Jose Rizal, which is a very vital case in the civil-military relations and the dangers of unregulated state power. Okay? Diyan po pinaghahambing ang sinasabing duty versus cruelty. Andiyan po yung the alferez, no? Hindi po pinangalan, pero ibig sabihin the ensign, his character, the unarmed chief of local guard civil in San Diego. He is a constant Cold War with the priors for power. So ano naman ang PMA lesson dyan? He is the anti-model for an officer. His lack of discipline and his tendency to use his uniform to intimidate civilians are analyzed as failures of leadership and character. Meron naman pong isang karakter na si Lieutenant Guevara, an elderly honorable officer who reveals the truth about the death of Ibarra's father. The issue, he is a rare example of a good officer, but he is powerless against the corrupt system of the priors. Okay? Ang lesson po sa PMA dyan ay he represents moral courage in a broken system. He shows cadets that an officer's first loyalty should be to the truth and justice, even when it is inconvenient. So, nakikita po natin noon, kapanahunan, kung ano ang pagbangga ng truth and justice
kahit na inconvenient sa mga hindi makatotohanang mga salita o kwento o istorya. Ngayon meron din po yung Captain General, no? Highest Spanish official in the Philippines. Ang issue po sa kanya, while often dislikes the friars and tries to support Ibarra, he is ultimately a transient ruler who cares more about Spanish politics than the Filipino people. Ang PMA lesson po dyan, he represents the disconnection of high command from realities of the common people. So this is a warning to future generals to stay grounded po. Pakinggan po natin, makinig, makiramdam, mag-analyze ng mga sitwasyon, lalo na ngayon. Meron din po mga systemic abuses dito, lalong-lalo na hinggil sa human rights na masidhi pong pinag-aralan sa akademiya, both PMA and PNPA. Example of which are arbitrary arrest, no? The cedula check, torture as interrogation means. Yan po yung tatlong matitinding pinaalala po na hindi makatarungan, hindi dapat mangyari. Okay, i-compare po natin yung Guardia Civil noong unang panahon, ayon sa nobela ni Rizal, at ang modern AFP, PMA at PNPA ideal po sa ngayon. Ang primary goal, ang feature natin, primary goal sa Guardia Civil ay protect the crown and the friars, kapanahunan ni Rizal. Sa ngayon, protect the people and the state. Pagdating po sa recruitment, often seen as ruthless ruffians. Panahon ni Rizal, sa ngayon, professionally trained soldier scholars. Okay? So sa ngayon po, soldier scholars po, no? Relationship with the law. Noong panahon ni Rizal, above the law, uses torture. Ngayon, dapat sa panahon ngayon, subject to the Constitution and very important, human rights. Okay? Ang symbol po noon, yung whip and the shackle. Makikita po natin yan doon sa picture po sa sa cover page nung Noli Me Tangere. The whip and the shackle. Sa panahon ngayon, the sword of honor and the pen of service. Meron pa pong karugtong yan. Makikita nyo po, ipopost natin. No? Hindi pa po tayo marunong masyado kung ano gawin yung mga video na magagandang background. Kaya pagpaumanhin nyo muna. Makikita nyo po dyan yung pangatlo. The pen, the sword, and the social media. Through internet. Okay? Kaya napakaganda po ngayon ang magiging istorya natin sapagkat may internet na po eh. So, social media. Marahil nakita niyo po yung isang post natin, The New People's Power, using social media, changing a nation. Bueno, dito muna natin tatapusin. Ayaw po natin na masyadong mahaba. Kaya sa inyong lahat na subscribers, nagpapasa, nagla-like, maraming salamat po. Naway patuloy nating subaybayan sapagkat ang sabi nga natin meron po tayong nakikita na magandang kahinatnan ng ating channel. Naway samahan niyo po tayo hanggang makita natin ang magandang kahinatnan ng ating channel. Magandang araw po muli sa inyo lahat at sa ating mga subscribers. Tuloy lang po. Maraming salamat.
Mabuhay po tayong lahat.